Tumawag si Tanggol sa kanyang ina. Nanginginig ang boses niya habang nagpapaalam na gusto niyang makita ang labi ni Santino. Agad namang sinabi ni Marites na nabawi na niya ang katawan ng anak at nasa kanya na ito sapagkat wala raw karapatan si Rigor na magluksa matapos ang lahat ng kagagawan nito na humantong sa kapahamakan ni Santino. Ipinaalam ni Marites kung saan nakaburol ang labi at pinayuhan si Tanggol na dumaan sa likuran, umiwas sa mata ng publiko at mag-ingat. Mainit pa raw ang tingin ng marami sa kanya at ayaw niyang mapahamak ang anak. Tahimik na dumating si Tanggol sa lamay. Pagkakita pa lamang niya sa kabaong ni Santino, agad siyang napaluhod at humagulgol. Sinisi niya ang sarili, para sa kanya, kasalanan niya ang lahat. Kung naging mas maingat lang daw siya, kung nagawa niyang iligtas ang kapatid, buhay pa sana ito. Yakap-yakap niya ang kabaong, paulit-ulit humihingi ng tawad. Lumapit si Marites at mariing sinabi na wala siyang kasalanan. Para sa kanya, si Rigor ang punot dulo ng lahat. Ang galit, puot, at kasamaan nito ang tunay na pumatay kay Santino. Habang nasa kalagitnaan ng lamay, biglang dumating si Rigor kasama ang ilang kapulisan. Galit na galit siyang sumigaw at hinanap si Tanggol. Agad siyang hinarang ng mga tanod at ni Chairman, ipinaalam na wala roon ang hinahanap niya. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Sa sobrang desidido, iniutos niyang pasukin ang lugar. Sinugod ng mga pulis ang mga tanod. May tinulak, may sinuntok at may binugbog. Para lamang makapasok at masigurong wala nga si Tanggol sa lamay. May agad na nagbigay babala kay Tanggol. Nasa labas daw si Rigor kasama ang mga pulis. Sa isang iglap, dumilim ang paningin ni Tanggol. Buong katawan niyang naramdaman ang galit at sakit. Desidido siyang sumugod at harapin si Rigor upang managot ito sa sinapit ni Santino. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Pinaalala nila na napakadelikado ng sitwasyon at maraming inosente ang maaaring madamay. Kahit pinipigilan, nanginginig si Tanggol sa galit, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ipaglaban ng hustisya para sa kanyang kapatid. Mula sa labas ng lamay, sumigaw si Rigor, inuutos na ilabas si Tanggol. Pilit niyang pinapasok ang lugar. Sa loob, halos hindi na mapigilan si Tanggol. Para sa kanya, si Rigor ang may kagagawan kung bakit nawala si Santino. Ngunit nagmakaawa si Marites, pinakiusapan ng anak na huwag doon, huwag sa harap ng kabaong at huwag sa gitna ng maraming tao. Ayaw niyang may madamay na wala namang kinalaman sa gulo nilang dalawa. Sa kabila nito, tuluyang nakapasok si Rigor. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, galit, sakit at paghihiganti ang nagbanggaan sa iisang tingin. Sa lamay ni Santino, nagtagpo ang dalamhati, galit at paghahangad ng hustisya. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Tanggol at ng pag-aaruga ni Marites, muling bumukas ang sugat na matagal nang nilikha ng kasamaan ni Rigor. Ang kanyang marahas na pagpasok, kasama ang puwersa ng kapulisan, ay lalong nagpatunay na wala siyang pagsisisi. Tanging kapangyarihan at galit ang nangingibabaw sa kanya. Sa kabilang panig, si Tanggol ay nahaharap sa pinakamabigat na pagsubok. Ang pigilan ang sariling galit alang-alang sa kapayapaan ng mga inosente, kahit durog na ang kanyang puso. Sa huling pagtatagpo ng kanilang mga mata, malinaw ang katotohanan, hindi pa tapos ang laban. Ang lamay na dapat sana'y tahimik na pamamaalam ay naging mitsa ng mas malalim na tunggalian kung saan ang hustisya at paghihiganti ay patuloy na nagbabanggaan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.